Hello everyone at welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan na po natin ang mga candidates sa Miss Universe Philippines 2024 at saka yung mga updates. So ayun guys, as you can see, pageant season na naman dito sa Pilipinas. So buhay na naman po tayo. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron po tayong bagong upload na videos. At pwede rin po kayo follow sa aking mga social media accounts. So subscribe na. Na-miss nyo yun, no? Hello guys! Ayun, na-miss ko kayo at I'm very confident na na-miss nyo naman din ako. Siyempre, kailangan din natin mag-rest, no? Parang tumas ata tayo nawala. Well, anyway, babawi ako sa inyo at na-miss ko rin yung ganito, yung pag-film. Though may mga live na ako nung nakaraan, pero siyempre, huwag natin kalimutan yung ganitong classic content kasi mas detailed siya at saka merong visuals, diba? Parang yung mga pinag-uusapan natin, nakikita nyo, no? Kasi pag sa live kasi ang hirap itapat-tapat ng ganun. Eh dito, makakapag-upload tayo ng mga HD photos or videos. So ayun guys, I agree na grabe talaga ang bardagulan this year. I thought nung una, sabi ko baka hindi na maging bardagulan masyado kasi nga ang mga girls baka hindi na ma-pressure na kailangan ganong year sasali na ako kasi nga no more age limit na sa Miss Universe. Pero this year, grabe, nagsabay-sabay. Parang anong nangyayari guys, no? Parang nakakatuwa, nakaka-excite, pero at the same time, nakaka-stress, no? Hindi mo alam kung kaninong manok ka tataya. Since nabanggit nga natin na bardagulan talaga ang Miss Universe Philippines this year, siguro kapag naglabas na or pag naging available na ang tickets for the prelims and coronation night ng Miss Universe Philippines, naku guys, makipagbardagulan na rin kayo bumili kaagad-agad kasi nga sabi ko hindi basta-basta ang labanan this year at napakadaming tao ang gusto manood ng live. Kasi sa last edition ng Miss Universe, alam naman natin kung sino-sino lang talaga yung aabot sa 5, pero yung laban talaga ni Pauline Ameling, si Michelle D, ni Krishna, Angelic Manto, at saka ni CJ Opiasa. Grabe, dumadugong-dung talaga ang MOA Arena. What more this year? As in, grabe talaga. Ito nga yung sinasabi nating ultimate bardagulan. Siguro, kaya niyang tabunan ang bardagulan noong 2021, di ba? Kasi noong 2021 nakita natin na bardagulan naman talaga. Pero this year, iba talaga kasi nga ibang era na ang labanan ngayon. Tapos, mas malaking venue kasi di ba sa 2021 edition, kahit bardagulan yung Miss Universe Philippines that time, ando lang sila sa Bohol, maliit lang yung stage, pero ay, nakaka-excite this year. Tapos guys, ang team ngayon ng Miss Universe Philippines 2024 ay Ultimate Bardagulan. Charot lang. Ang team ay Love for All. I know may mga kanya-kanya kayong mga manok na sinusuportahan at alam ko rin na hindi talaga may iwasan ang mga kantsawan, ang inisan, pero sana mag-improve po tayo ha. Kasi nga, ang team ngayon ng Miss Universe Philippines ay Love for All. Actually, dapat naman lagi huwag masyadong below the belt ang atake. Pero guys, kilala ko naman kayo na after this pageant or yung national pageant natin, kapag lalaban na yung ating candidate sa Miss Universe, talagang nag-reunite naman tayo. Kaya okay lang yan. Basta wag lang masyadong below the belt ang atake, ha? Okay, dito naman sa portion na to ng ating vlog, pag-uusapan naman natin ang mga notable girls sa Miss Universe Philippines 2024. Pero guys, disclaimer lang, first batch pa lang ito. Or sabihin natin, ito pa lang yung mga may ingay. Syempre, hindi pa kompleto yung mga candidates, tsaka yung iba hindi pa talaga official. So, ito muna yung masyadong maingay sa social media ang ating i-discuss. Unang-una dyan, ang pababalik ng isang Atisa Manalo sa national stage. We all know, si Atisa naman ay kinukonsider talaga natin na frontrunner talaga this year kasi nga may napatunayan na sa Binibining Pilipinas at may napatunayan na sa international pageant kasi nga first runner-up lang naman sa Miss International. At this year, since iba yung approach kasi nga JKN ang half at mala Trump naman ang half kasi nga i-reference natin sa last edition kasi nga yung kinuha nilang winner at sa Latin country ang venue ng ating Miss Universe, ito nga sa Mexico. So,
Okay, for Atisa Manalo, kung face ang pag-uusapan, wala po tayong reklamo sa barangay. Kasi nga, magandang-maganda naman talaga si Atisa sa screen at saka rin sa personal. Tapos, pasok din ang height. 5'8 ang height ni Atisa Manalo. Sa kanyang personality naman, ang nirereklamo ng ating mga kababayan, medyo pa-baby girl daw. Pero always remember, yung ganyang character, ayan ang nagpanalo sa kanya sa Binibining Pilipinas. At ayan din ang pang-abot sa kanya doon sa Miss International. Kaya nga siya, naging first runner-up kasi nga, ganyan siya, di ba? So, hindi natin kailangan baguhin when it comes sa kanyang character. I know this is Miss Universe, pero ang mas importante yung authenticity ng ating candidate. Eh di kung hindi siya magustuhan, okay lang kasi nagpakatotoo lang siya. At kung gustuhan siya sa ganyang character, mas maganda, di ba? Isa pang reason kung bakit kino-consider na frontrunner si Atisa Manalo kasi nga malakas siya sa masa. Panalo siya sa masa. At always remember din na ang Miss Universe Philippines kailangan talaga manalo ko muna sa masa bago sa stage. Kasi kung hindi kasi suporta ng maraming tao, wala, tigwak ka. Kaya nga, di ba si Michelle D, way back year 2022, nakita na si Michelle D, alta-alta, ganyan. Kaya nga naging first runner-up siya noon. Ang ginawa sa kanya noong 2023, talagang si Michelle, ibinigay niya yung sarili niya sa masa. As you can see, yung kanyang effort na paglalay, para lang ilapid yung sarili niya sa mga tao. Ganon. So, for Atisa Manalo, effortless kasi mahal natin siya. Okay, next candidate naman. Etong babae na to, ginulat tayo. Kasi ano bang araw ngayon? Okay, no Thursday night, sabi ko, bakit kayo may nagpa-pop up or may mga notification sa aking mga social media, pati rin sa YouTube. Ayan. Yung pala, si Victoria Velasquez Vincent ay nag-announce na sasali siya sa Miss Universe Philippines 2024. So, sobra akong na-excite at sumakit ang ulo ko at na-stress ako kasi nga talagang bardagulan talaga ang mangyayari this year. At isa pa, kaya din nakakagulat kasi syempre, biglang may inilabas na lang siyang video, no? Na, ayun nga, na pinapakita niya na sasali siya this year. Okay, for VVV, kung face card lang, check na check kasi ito yung klase ng candidate na mala Victoria's Secret Angel ang prototype. Actually, pare sila ni Moriah Wilson of Australia. Yung umabot sa top 3 sa last edition ng Miss Universe, di ba? Si Miss Australia, pasok na pasok kasi nga yung gantong prototype, yung gantong hulma ng face, gantong hulma ng body, yung mala Victoria's Secret Angel prototype ay nagwo-work talaga sa Latin country. So, kung si VVV ang papadala natin, manlalaban talaga. Isa pa, ang panlaban ni VVV ay yung kanyang communication skills. Kasi 'di ba kung maalala nyo, siya yung nag-number 1 sa interview nung batch nila, no? Ang nako-call out lang talaga kay VVV ay may pagka-Lola Remedios talaga ang galaw. Kumbaga, yung ibinibigay ng face niya at ang body niya hindi maipakita sa galaw niya kasi nga medyo stiff talaga. Tapos yung face na napakaganda, hindi masyadong gumagalaw sa stage. Pero, she managed naman na umabot hanggang sa last 3. Oo, kasi parang charity siya. Oh, charity siya nun, di ba? So, still, malakas pa rin talagang yung galawan ng talaga sa stage ni VVV ang kailangan talagang actually, hindi kailangan mag-improve. Kailangan mag-change na talaga. As in, baguhin, di ba? Kasi doon tayo talaga nagkukulang, lalo Latin country ang Miss Universe. Well, anyway, yung ganitong klaseng candidate na nagbabalik, kailangan may bago tong i-offer. At saka 2 years, 2 years siyang nagpahinga and I hope na nakapag-training siya ng mga araw na yon, mga panahon na yon. So for VVV, ay nako, nakaka-excite. Next candidate, Alexi Brooks. Hoy, mga taga Iloilo, mag-behave kayo. Well, kaya sinasabi ko mag-behave kasi nga malakas ang panglaban ng Iloilo this year sa Miss Universe Philippines 2024 kasi nga iba ang ino-offer nitong candidate nila. Though may pagka-Zozibini naman talaga na prototype at given naman talaga kasi kitang-kita, pero sa Philippine settings at saka ngayon, diba, labanan ngayon ng mga Barbihan, mga Victoria's Secret Angels, mga supermodel, mga traditional beauty queen, pero ang Iloilo may ibang ino-offer kasi nga black woman ang ilalaban nila this year at hindi to basta-basta.
napakaganda ng backstory, very good in communication skills, napakalakas ng stage presence, at hindi ito magpapatalo basta-basta kasi ramdam na ramdam ko ang kanyang spirit. Tumatagos talaga sa screen. Kaya nga, ang sinasabi ko sa mga taga Iloilo, mag-behave kasi I know masyado kayong competitive talaga, di ba? At baka mamaya sa pagiging competitive nyo, lumagpas na kayo sa boundaries at maapektuhan yung inyong candidate. So, be careful ha, kasi malakas ang Iloilo this year. Ang pag-uusapan na lang natin dyan, kung siya ba ang karapat dapat ipadala sa ganitong era, kasi remember, yung ganitong prototype ay swak sa IMG. Okay, itong next candidate na ito, disclaimer lang, medyo konti pa yung aking knowledge about her. Ang reference ko lang talaga as of now ay yung sa social media. Kung paano ko siya tinitingnan sa social media. Ulit-ulit. Okay, Kayla Carter. Napakaganda ng mukha. 5'8" din ang height at lumalabas ito sa Netflix. So, medyo popular ang inyong ate girl. Napapansin ko siya kasi gandang-ganda talaga ako sa kanya. As in, manikaan. Pwede siya sumabay sa ganda ni Victoria at ni Atisa Manalo. Diba? Kita-kita nyo naman sa screen. Mas lalo kung naka-soft glam ang auntie nyo. Napaganda talaga ng mukha. Pero as of now, medyo kulang pa ako sa details about her kasi nga hindi ko pa siya masyadong napapanood sa interviews or kung paano ba siya magsalita, at syempre yung mga galawan niya or yung mga lakad niya, paano ba. Pero I think last year pa siya naghahanda pinaghanda niya talaga Miss Universe Philippines, so makikita natin yan sa mga susunod na araw. Pero as of now, ayan guys, ilista nyo sa listahan nyo si Kayla Carter. Ayan, napaka-Diyosa naman talaga. Next candidate naman ay si Stacey Gabriel. At very vocal naman ako sa inyo na naging favorite ko talaga si Stacey during Binibining Pilipinas 2022 kasi nung nakita ko talaga siya sa personal, as in napakaganda. Ang lagi lang kino-call out sa kanya ng tao, parang medyo maliit daw for the Miss Universe kasi as of now parang laging matatangkad talaga yung umaabot sa top 5. Pero si Stacey guys, once na nakita niya sa personal, para yung height hindi magmamatter kasi sobrang magfo-focus ka talaga sa kanyang face at yung aura niya. Yung aura niya, meaning to say, may presensya talaga siya every time na makikita mo siya sa personal. Plus, alam mong matalinong babae ito. Very articulate, di ba? Sa mga interviews, kahit sagutan niya sa Binibining Pilipinas nung 2022. So, let's see kung ano ba ang mai-offer na bago ni Stacey Gabriel. Pero as of now, ay nako, nai-stress ako sa mga candidates. Ang daming magagaling. At isa pang magpapa-stress sa atin ang tumawid ng bakod kasi from Binibini to Miss Universe Philippines na si Christy McCary. Luckily, na-lifted na nga yung age requirements dito sa Miss Universe. So, magbabalik ang isang Christy McCary. At we all know yung ganitong kalidad ng candidate, talagang makipagbartagulan talaga yan sa stage. Plus, ito yung klase ng candidate na hindi naman kailangan, dapat ganito yung gawin, dapat ganyan. Kasi before, nakapanood ako ng isang documentary ng Aces and Queens ata yun, yung Road to the Crown. At isa siya sa mga critic pag gusto mong makapasok or maging team Aces and Queens ka. So, isa siya sa nag-a-assess. So, sa ganung background, alam niya na kung anong atake ang gagawin niya sa Miss Universe Philippines. Ang aantay na lang natin dyan, of course, kung magugustuhan ba siya ng ating mga judges. Plus, kailangan niya lang manalo sa puso ng mga tao or sabi nga natin sa masa. Kasi kailangan talaga mahal ka ng masa, di ba? Pero when it comes sa technical aspects ng competition, alam niya na yan kung paano niya i-handle kasi napakatagal niya na dyan sa industry. Tapos guys i-add ko lang, ewan ko lang kung sa akin ba to kasi parang magka-prototype sila ni Miss Jamaica, Jordan Levy, yung umabot sa top 20 ng Miss Universe 2023. I-flash ko na lang dito sa screen. Ayan siya, si Jordan Levy at saka si Christy McCary. For me, magka-prototype sila. So, tingnan natin kung mag-work ba yung gantong beauty sa Miss Universe. So guys, ito muna yung
first part ng ating bardagulan ng mga candidates. Sa mga susunod na araw, mag-upload pa tayo ng mga videos at syempre mga updates na rin at mas lalalim pa yung mga info na mai-share natin dito sa ating vlog. So guys, kung may mga questions kayo or opinion nyo, mag-comment lang kayo dyan sa baba, babasahin ko yan ha, kasi sobrang importante sa akin ng inyong feedback. Yun. And I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio, 20, Pasig City. Charot. Bye-bye.